Yan, bakit nga ba sinasabi ng bakit nga ba sinasabi ng uh, Theocrum, ayan, na Theocrum CEO na siya ay isang XRP enthusiast. Ayan. Dito po pala yung ating balita. Ayan, Theocrum CEO, I am an XRP enthusiast. Ayan, yan po pala yung balita natin. Nalagay po natin sa maling tabs. Ayan, bakit nga ba sinabi ng Theocrum CEO na siya ay isang XRP enthusiast? Isa pong malaking balita ang umiikot ngayon dito sa crypto community matapos muling lumabas ang interview ng Theocrum CEO na si Ginoong Sal Gilberty sa CNBC. Sa interview na ito, diretsahan po niyang sinabi na siya ay isang XRP enthusiast. Pag-uusapan po natin ngayon kung bakit mahalaga ang pahayag na ito, paano po nito naapektuhan ang XRP ETF na inilabas ng Theocrum at ano ang posibleng epekto nito sa presyo at future adoption ni XRP. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung sino nga ba itong si Ginoong Sal Gilberty at ano ang papel ng Theocrum sa crypto. Kaya yan po yung kanyang may short video clip po rito kung saan sabi rito ay Sal Gilberty, President of Theocrum Trading, I am an XRP enthusiast. Yan po yung short video clip kung saan ay sinabi niya na isa po siyang XRP enthusiast. Ayan. Si Ginoong Sal Gilberty ay siya po ang presidente at CEO ng Theocrum. Isa po itong kumpanya na kilala sa kanilang commodity ETF at ngayon ay lumalawak na rin po sa crypto space. Noong umpisa po ng taong 2025 ay inilaunch po nila ang 2 times long daily XRP ETF na nagbibigay po sa mga investors ng exposure kay XRP or sa price movement ng XRP nang hindi po kailangang direktang bumili ng token. Ang produkto po na ito ay hindi po nag-hold ng XRP mismo, ngunit gumagamit po ito ng derivatives para mag-deliver ng leverage performance sa mga investors. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pahayag ng CEO na I am an XRP enthusiast? Yan, ang pag-amin po ng isang CEO na publicly traded ang kanyang kumpanya ay malaking bagay para sa crypto market. Nang sabihin po ni Ginoong Gilberty na siya ay isang XRP enthusiast, ipinapakita po nito na hindi lang ito isang produkto para kumita kundi may personal conviction po siya sa potensyal ni XRP. Ito po ay nakapagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors at nagpapalakas po sa narrative na si XRP ay may institutional at saka retail support. Ngayon ay gaano nga ba kaganda ang performance ng XRP ETF? Ayon po kay Ginoong Gilberty, ang kanilang XRP ETF ay a big hit intermediately right after the door. Ibig sabihin nito ay mula po sa unang araw ng launching na napakataas ng demand para sa produktong ito. Sa katunayan, ito ang pinakamahusay na ETF debut sa kasaysayan po ng Theocrum na nagpapakita ng malakas na interes ng market sa leverage XRP exposure. Ang ganito pong klase ng demand ay maaari pong magbigay ng sustained buying pressure sa market ni XRP. Ano naman po ang sinasabi nito tungkol sa future ng crypto ETF? Hindi lamang po sa XRP ang tinutukan ni Ginoong Gilberty. Nang tanungin po siya kung ano ang susunod na mga token na dapat pong bantayan, sinabi po niyang mahirap pumili ng next big coin at mas mahalagang tumutok po sa adoption ng blockchain technology. Ito po ay kahalintulad ng strategy ni Ripple na mas inuuna ang real-world utility kaysa sa short-term price hype. Kung susundin po ito ng mga investors, mas magiging matibay ang foundation ng crypto market dahil nakabase po ito sa tunay na gamit at hindi lamang po sa speculation. Ngayon ay
Ano naman po ang posibleng paglawak ng ETF offerings? Isa po sa pinaka-interesting na parte ng interview ay nang kumpirmahin ni Ginong Gilbert T. na magkakaroon pa ng expansion ng mga crypto ETF. Ito po ay nagpapakita ng confidence na patuloy po na lalaki ang demand para sa crypto investment products, lalo na habang papalapit ang mga decision para sa spot XRP ETF ngayong October 2025. Kapag naaprubahan po ang mga spot ETF na ito, maaari itong maging catalyst para sa mas malaking institutional inflows kay XRP. Ano naman po ang posibleng impact nito sa presyo ni XRP? Kapag mas maraming financial products gaya po ng ETF ang nagiging available, nagkakaroon po ng bagong demand source para kay XRP. Kapag ang mga institution ay nagsimulang bumili para sa hedging at saka exposure, maaari pong tumaas ang liquidity at presyo ni XRP sa mid to long term. Ito po ay pwedeng magbigay daan sa mas mataas na presyo, lalo na kung sasabayan pa ito ng positive macro environment at mas malawak na adoption. Ano naman po ang mensahe dito para sa mga crypto investors? Ang pangunahing takeaway po dito ay nagiging mas institutional friendly ang XRP ecosystem. Kapag ang mga kumpanya tulad po ng Teucrum ay naglalabas ng mga produkto para kay XRP at nakikita po nila itong matagumpay, mas malaki ang posibilidad na sumunod ang iba pang asset managers. Ito po ay magandang balita para po sa atin bilang mga XRP holders dahil mas lumalakas po ang narrative na magiging core asset itong sa XRP sa institutional portfolios. Yan, ang opinion ko naman po rito ay ang pahayag ni Ginoong Sal Gilbert T. ay isa pang confirmation na seryoso po ang institutional world dito kay XRP. Hindi po ito hype lamang. Ito po ay may backup ng real financial products na ginagamit ng mga investors. Kung makikita po natin na maaprubahan ang spot XRP ETF ngayong October, maaari po itong mag-trigger ng massive inflow ng capital at maging dahilan ng bagong all-time highs sa mga susunod na cycle. Ito po ay bullish signal para kay XRP at maganda po itong senyales para sa mga matagal nang naniniwala sa kanyang utility.